At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at ito na nga po sa episode 212 para dito kay Kalbo. At ayan, pasensya na ngayon lang, pero ayan, huwag natin patagalin pa, simulan na natin yan. At nung sa nakaraan nga ay dito tayo natapos, yung sa pagbabalik nito ni Saitama sa ni Genos dyan na sa may HQ. At now ang continuation niya is ito naman na. So dito ay busy, itong si Forte may ginagawa siya. At ang ginagawa niya rito ay itong bahay ni Rover sa kanga natin ni Black Sperm. So ito nga sabi ni Forte dito sa dalawa, ito na raw yung bahay nila at dapat daw matuwa ay magpasalamat sa kanya itong dalawa. Sabi niya ganyan. So kinakausap niya lang itong dalawa na to, pero maya maya pa ito nga yamot. Ito si Black Sperm, sabi niya nga dyan na talaga naman wala siyang choice kundi maninirahan talaga siya dyan sa doghouse. Pero yun ay titiisin niya na nga lang daw muna to. At ito nga ngayon binigyan ni Forte ng pagkain. Ito si Black Sperm, saka nga ito si Rover. So yun, so tuwa. Ito si Blackie at ito nga ngayon kain dyan itong dalawa. Pero ito nga habang kumakain, sabi ni Black Sperm dito na okay, sige, mag-focus daw muna siya sa pagpaparami ng kanyang cell count. So kasi nga parang nga magparami nga siya ulit. At ito ngayon habang kumakain dyan, itong dalawa maya maya may napansin itong si Rover. At ito nga ngayon dating na itong dalawa, si Saitama at saka nga si Genos. So nga ang laka dito ni Saitama, kala mo gangster But then ito nga ngayon nagulat itong si Forte, sabay sabi niya nga dyan, Saitama, nandito ka na, nagbalik ka na at kasama mo si Demon Cyborg. Sabi niya ganyan. So yun, so tahimik lang rito itong si Genos. Pero ito nga sa kabilang banda, bilang dali-dali tago ito si Black Sperm dito sa may likuran ng bahay nila ni Rover. Sabay sabi niya nga rito, nako, si Demon Cyborg nandito. Kilala raw siya niyan kasi nga diba, ginulpi niya ng gusto, pinahirapan niya itong si Genos. So kaya yung sigurado pag nakita raw siya niyan, patay siya. At ito nga ngayon, salita na si Saitama, sabi niya nga dyan kay Forte, aba, talagang ginawa niya ng bahay itong si Rover. At ayun, parang nagliwanag rito itong mata ni Genos. Sabi niya nga sa loob-loob niya, Rover. So parang familiar sa kanya yung si Rover. Pero ito nga ngayon, salita na itong si Forte, sabi niya nga dyan kay Genos, ano raw ginagawa ng isang S-class hero dito. At ito ngayon nagpakilala siya na siya nga si Forte, isang A-class hero at rank 31. Pero ito nga, biglang sabi ngayon ni Saitama, ito si Forte, kapitbahay niya raw yan, katabi lang mismo nung kanyang apartment. At ito nga ngayon, sabi ni Genos, ganun ba? Kapitbahay pala sabi ng ganyan. At ito nga ngayon, salita si Genos, sabi niya nga dyan kay Forte, napasensya na raw sa pagrarush, pero kailangan niya raw kunin na yung tinitira ni Forte. Sabi niya ganyan. So ibigay raw ni Forte sa kanya yung bahay niya. At ngayon ding araw daw mismo, dadalhin na ni Genos yung mga gamit niya para makalipat na. So grabe kinuha niya yung kwarto nga dito ni Forte. But then pagkatapos nga nito is biglang talo naman dito sa MCT. Dito naman sa pagkalaki-laking building na to, sa mga apartments din yan. Dahil makikita naman dyan itong grupo na ni Atomic Samurai. So ito ay pumunta raw sila dito sa may building na yan para kitain sana si King. So doon nakatira si King. Pero yun nga lang, tinatawagan nila si King pero walang sumasagot, walang lumalabas doon sa may apartment niya. So kaya nga ito sabi ni Ai, baka raw lumabas si King para nga pumatay ng mga halimaw, mag-hunt ganyan. Pero yun sagot itong si Atomic Samurai, sabi niya nga dyan, parang sayang yata yung punta nila. Ayun nga, balak sana nga raw ni Atomic Samurai gamitin niya yung kanyang espada dyan kay King para testingin na yung lakas ni King. Pero yun nga, wala si King But ito, natutuwa naman itong si Okama, sabi niya nga dyan, aba, ngayon na lang daw siya ulit makakain ng mga sushi, sabi niya ganyan. So parang nagbanding pa rito itong grupo nga si Atomic Samurai sa kanyang mga disipulo. Pero ito nga ngayon, maya maya, sabi ngayon ni Ai, ayun, yung salmon meron, paparating na, sabi niya, kukunin ko yan. But then suddenly, biglang may dumampot ng salmon. So parang na-frustrate dito ng konti itong si Ai. Pero yun naman, tingin-tingin dito si Okama, sabi na nga dyan, teka lang, yun naman, dumarating na yung parang mayo corn ba yun? Sabi niya, sikat daw yun gusto niya raw yun, kakainin niya yan, sabi niya ganyan. But then suddenly, eto nga, biglang may kumuha rin ng gusto nito ni Okama. So kaya na-frustrate din itong si Okama. At ito nga, medyo pinawis ng konti dyan si Ai. Sabay sabi niya nga rito kay Atomic Samurai, Master, may paparating na fatty tuna. Pero yun nga lang, at ito biglang nakat itong si Ai. Pero yun, biglang selta si Atomic Samurai. Sabi niya nga dyan, sige, i-secure nyo yan. Sabi niya ganyan. So talaga naman seryoso pagkain But then suddenly, ito nga yung fatty tuna na gusto ni Atomic Samurai, may kumuha rin. So kaya nga ito nagalit na inis. Ito si Atomic Samurai, dali-dali tayo siya. At ayun nga, labas pa yung ugat sa ulo niya. At ito nga si Ai, inaawat itong kanyang master. Sabi niya nga dyan, Master, maghunos tili ka, civilian lang yan, sabi niya ganyan. Pero ito nga ngayon, pagtingin nila ay napatahimik itong grupo ni Atomic Samurai. Dahil paglingon nga nila ay ayun, biglang labas dito si King at kumakain siya. At siya yung kumukuha ng mga gusto nga nito nila Atomic Samurai. At din ito nga ngayon, lapit na itong si Atomic Samurai dyan kay King. At sabi niya nga rito, aba, tignan mo nga naman sino raw ba mag-aakala na yung pinakamalakas na tao ay makikita
niya dito mismo sa restaurant na to. At eto nga yan, tingin-tingin ngayon etong si King dyan kay Atomic Samurai. Sabay biglang sabi ngayon ni Atomic Samurai na talagang sinadya nilang puntahan etong lugar na to para katagpuin at makita etong si King. So ngayon, ang tanong ni Atomic Samurai, may oras daw ba etong si King? Kahit konti lang, pwede raw ba niyang makakausap etong si King? At eto nga ngayon biglang napatahimik dyan, napahinto etong grupo ni Atomic Samurai dahil biglang sabi nga nila dito, ayan na, sinimulan niya na yung kanyang King Engine. So talaga naman, tuwibok kagad ang pagkabilis-bilis yung puso ni King. Sabay sabi nga nito ni Ai, ayan na, ibig sabihin handa na siya makipaglaban, nasa battle mode na siya, sabi niya ganyan. At eto nga ngayon, napangiti etong si Atomic Samurai, sabi niya nga dyan, aba, madali kang makaintindi sabi niya ganyan kay King. At eto ngayon, sabi ni Atomic Samurai, sige kung ganun, lumabas ka na doon, step outside, sabi niya ganyan kay King. So pinapalabas niya na etong si King. At eto nga ngayon, tinanggal na ni King etong kanyang sombrero, sabay sa loob-loob nga ni Atomic Samurai, malakas daw pa talaga etong si King, sabi niya ganyan. At yung pagkatapos nga niya na eto nga ngayon, tingin-tingin lang etong si King dyan kay Atomic Samurai yun. Parang kala mo lumalabas ng mga ugat dyan sa mata ni King. Pero eto nga, biglang sabi ni Atomic Samurai kasi hindi niya pa nako-confirm kung ganong kalakas daw etong si King. At ngayon, gusto niyang makita yan face to face ng harapan. So kaya nga eto, sabi nga ni King, ganun na, gusto mong ma-confirm kung gano'n kong kalakas, sabi niya ganyan. So kaya nga ito, sabi ni Atomic Samurai, kaya nga raw lumabas na dyan etong si King. Pero ito nga maya-maya ay parang biglang dadampot na ng espada etong si Atomic Samurai. Biglang sabi niya rito kay King, maliban na lang kung gusto raw ni King na dito na kagad gawin yan sa may kainan mismo. Pero ito nga, biglang parang napa-straight dito etong si King. Sabi niya nga dyan kay Atomic Samurai, teka saglit, sabi niya ganyan. At ito nga ngayon, biglang dinagukan ni King etong kanyang dibdib sa yun sa nabilaukan etong si King. Sabi niya nga dyan, pambira naman, natakot daw kasi siya, nagulat siya dun nga kay Atomic Samurai. So kaya ito, na-choke siya. But then ito nga ngayon ay parang naalarma ng konti etong si Atomic Samurai. At eto, napatayo na etong sila Ai. Sabi nga dito nila ay napaka-reckless ng ginagawa na to ni King, di niya ba alam yan? At kapag nagpatuloy si King na i-underestimate etong kanilang master, sigurado patay siya, sabi nilang ganyan. So yun, so nag-worry sila lahat dyan para kay King. But then suddenly ay ito nga, biglang salita na etong si Atomic Samurai. Sabi niya nga dyan, katulad daw ng mga naririnig niya ng mga rumors, mga chismis ganyan, ay talagang napakatibay raw, napakatindi nito ni King. At ito, sabi nga ngayon ni Atomic Samurai, sigurado daw ba itong si King na kaya niyang talunin etong si Atomic Samurai gamit yung dalawang bagay na yan. At ito nga ngayon, biglang turo-turo ni King etong si Atomic Samurai na ito ng dalawang chopstick niya. At ito nga, sabi dito ni King sa loob-loob niya na no, I don't, sabi niya ganyan. Pero yun nga kasi hindi kumikibo etong si King. At ayun, tuloy-tuloy pa rin dyan ng pagkalakas-lakas yung kanyang King Engine. At din pagkatapos nga niyan, eto nga ngayon, biglang kinuha na ni Atomic Samurai itong mansanas. At din suddenly, boom! Dito, ang bilis ng galaw ni Atomic Samurai para may ginawa siyang something. So parang in-slice niya etong apple na nga na to. At suddenly, eto nga, hinagis niya etong mansanas dyan kay King. At din pagkatapos nga niyan, boom! Dito, bigla na lang nahati-hati ng pagkaliit-liit into tiny bits etong mansanas. At eto nga ngayon, nagulat etong si King, nandilat yung kanyang mga mata. Sabi niya nga dyan, hindi niya gusto itong nangyari sa mansanas na to, sabi niya ganyan. At then pagkatapos nga niyan, eto nga ngayon, nagliliwanag na etong si Atomic Samurai, naglalabas siya ng evil aura. Sabi niya nga rito, uulitin niya raw, lumabas ka na, sabi niya ganyan. So pinapalabas niya na talaga etong si King. At eto nga, nababahala na etong sila Okama. Sabi nga dito nila Okama sa hanga ni Bushido na talagang pinupush daw ni master nila etong si King. So ano raw ba pinaplano ng kanilang master? I-provoke yung si King hanggang sa ilabas na ni King yung kanyang tunay na lakas. But then pagkatapos nga niya na eto nga ngayon, labas na etong dalawa. At eto, nasa open field na sila. At eto ngayon, salita si Atomic Samurai. Sabi niya nga dyan na imbis na magkwentuhan lang silang dalawa nito ni King, ay eto nga ngayon, boom, grabe, kala mo naging halimaw rito eto si Atomic Samurai. Biglang sabi niya rito kay King na diba, etong paraan ng araw na to yung mas maganda para mabilis nilang malaman, matansya kung ganong kalakas yung isa't isa. At eto nga, sabi dito ni Atomic Samurai, kaya naman sige, sumugod sa kanya si King na para bang natunay na halimaw etong si Atomic Samurai. At eto nga ngayon, si King di kumikibo, sabay sa isip-isip niya nga dyan na bakit daw ba ganito itong sa Atomic Samurai. Sabi niya dyan, ba't daw ba siya pinipilit na makipaglaban? At ayun pa, hindi siya makapaniwala na bigla siyang pupunta ni Atomic Samurai dahil nga sa mga hindi niya alam patungkol dito kay King. Eto nga, biglang tuloy nga rito ni King. Alam sinasabi nito ni Atomic Samurai, tinatanong niya kung malakas si King. Hindi raw, sa loob-loob nga ni King mahina siya. At eto nga, gusto nga raw gawin ni King na sumigaw-sigaw na dyan. Sabi niya gusto niyang mag-sorry dito kay Atomic
Atomic Samurai. But then sabi nga rito ni King na pero hindi na. Kasi nga eto nilalabas na rin na Atomic Samurai yung kanyang espada. Kaya nga ito sabi ni King, meron ba dyan kung sino? At eto nga, boom! Nag-release na rin dito ng pagkalupit-lupit na aura. Etong si King sabay sabi niya nga dyan, tulungan niyo ako, sabi niya ganyan. At then pagkatapos nga niyan, isyan so hanggang dito lang itong si episode 212 natin. At so ayun, naloko na talaga. Etong si King laban na laban si Atomic Samurai talagang balak ng islaysin yata dyan Etong si King, pero yun nga guys, ay ulit maraming salamat sa panood dito kay Kalbo natin at hintay-hintay lang para sa kasunod na episode ito. So mamaya ay may next tayo na episode. So yun guys, ay ulit maraming salamat. So lagi mag-ingat. God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.